Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Kamusta na po kayo guys dito sa Negros? Dito sa Talisay, sa Bacolod? Umuulan, hindi maganda ang panahon. Ingat po tayo lagi, no, sa mga lugar na may mga binabaha, landslide, no. Kung magmaneho tayo ng sasakyan, medyo moderate lang po. Huwag po tayo magpapabilis kung hindi naman walang masyadong sasakyan, no. Now, ano bang topic natin for today? Expect unexpected, no, in life. Ang buhay ng tao guys, alam nyo, ay very mysterious, no, para sa akin, kasi hindi natin alam what the life may bring to us in the future. Ngayon, very mysterious, no. Akala natin minsan may mga problema tayo, mga challenges sa buhay, naghihirap tayo, wala nang katapusan ng mga problema. Pero guys, no, sa akin every problem is an opportunity for us to learn something new, to strengthen us as a person, and also an opportunity for us, no, to gain wisdom. And then sometimes it brings us closer to God most of the time. Kasi normal sa atin guys bilang tao, dala na po ako na naalala natin ang ating Panginoon kung may problema tayo. Pero minsan, kung sa buhay natin na puros lang masagana, walang problema, maraming material things, pera, kasikatan, kakilala, or whatever makes you happy, nakakalimutan natin ang Panginoon. So ang tanong, kung ang buhay ay very unexpected, ano ba ang ating gawin? Mag-prepare tayo sa buhay natin, even though hindi natin alam kung ano ang kinabukasan natin, ang outcome. Una-una guys, isa sa mga bagay na pwede nating gawin ay mag-impok ng pera, mag-save ng money. Bakit ko nasabi niyan? Kasi kung may mga unexpected na mga expenses like may nagkasakit, no, may na-aksidente, may mga babayarin, or may gusto kang bilhin na bagay na kailangan mo talaga, may huhugutin kang pera sa iyong bulsa. Hindi mo na kailangan mangutang pa, not unless malaki na project ang gusto mong bilhin or bagay like bahay, kotse, or travel abroad, pwede yun. Yun po, kasi hindi naman natin alam tomorrow kung ano ang mangyayari. Save ng pera. Number 2, i-improve natin ang ating sarili. Sa paanong pag-araan? Mag-aral tayo. Mag-invest tayo sa mga bagong skills. Kasi alam natin kung nagtatrabaho tayo or nagnenegosyo, hindi naman natin alam kung hanggang kailan ang negosyo natin maganda ang takbo or ang trabaho natin baka ma-lay off tayo, mawalan tayo ng trabaho. Kung may bagong skills tayo, pwede natin yan gamitin para maghanap tayo ng bagong source of income. Let's say for example, nag-invest ka sa self mo sa web development. So, pwede ka mag-apply as programmer sa mga companies dito sa Pilipinas or mag-apply virtual assistant, or kung gusto mo talaga magluto, pwede ka magtinda-tinda ng mga pagkain. Halimbawa lang yon, no? So, una-una, mag-impok ng pera, mag-save ng pera. Pangalawa, mag-invest sa self natin kasi maraming uncertainty sa buhay. Pangatlo guys, importante sa lahat, manalangin po tayo sa ating Panginoon. Hindi lang po sa panahon ng kasaganaan, good health, grasya na dumadating sa atin, kundi araw-araw magpasalamat tayo, humingi tayo ng tulong sa Kanya, humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. By knowing God itself, it will give us strength na malampasan natin whatever challenges that we face in our lives. Alam nyo guys, sa totoo lang, hindi ang Panginoon ang lumalayo sa atin, kundi tayo ang lumalayo sa Kanya. Tandaan nyo yan. God loves you. Love us, no? Dala na ako dyan. So sana po ay may napulot po kayong aral about uncertainties, no? Life is full of uncertainties, no? Unexpected things happen in life, no? There are so many unexpected things. So dapat paghandaan, manalangin at mapasalamat po. So
kung anong grasyan meron tayo na ibigay ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa aking page dito sa Facebook and YouTube channel. Please subscribe guys ha. Ang pag-subscribe nyo, malaking tulong na yan sa akin bilang maliit na content creator. Yun lang po guys. Ingat po tayo lagi. See you in the next video. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam!